Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Aaron at nandito na naman tayo sa ating panibagong week, no? Para sa ating investing journal. So, uunahin natin ngayon is yung ating Philippine stock portfolio. So, pasensya na, medyo na late yung paggawa ng video kasi nagkasakit ako. So, ngayon, magsimula tayo. Before tayo magsimula, uh, ang ginagawa natin dito is investing, no? So every week maglalagay tayo ng 5,000. So 20, that's 20,000 a month, no? So ang gagawin natin is titingnan natin within 5 to 10 years kung ano ba mangyayari dun sa ininvest natin na pera, no? So ang investing talaga is boring. Weekly, repetitive siya, ginagawa mo lang siya weekly. Pero depende, kasi tayo is active investing ang ginagawa natin. So kapag mataas yung market, we won't put our money. Hindi muna natin siya ilalagay. So maglalagay tayo ng cash reserve. Pero sa sitwasyon kasi natin ngayon, mababa yung stock market. This is based on my analysis, no? So mababa siya, lalo na yung Philippine stock market. Kaya hindi ako naglalagay ng cash. Unlike kung papanoorin yung ibang video sa US stock market tsaka sa crypto, meron tayong reserve cash para kung sakaling mag-crash or magkaroon ng correction, tsaka tayo bibili. So yan, ulitin natin to. Bago tayo magsimula, bibigyan ko lang ng idea. So bakit natin kailangan mag-invest? So ginagawa natin to para mas lumago yung wealth natin. At the same time, matalo natin yung inflation, no? Kasi sinisave mo lang yung pera mo sa bangko. So hindi talaga advice na mag-ipon ka. Kaya ka nag-iipon or kaya ka nag-save para makapag-invest. Kumbaga, ang isi-save mo lang is yung emergency fund mo, no? Yung 3 to 6 months ng cost of living mo or monthly expense mo. So ngayon, hindi na tayo gano'ng magpapatagal. Bigyan ko lang ng background. Mataas pa rin yung interest rate sa Pilipinas, 6.5% pa rin. Pero etong 2024, magbababa na sila based dun sa Fed ng Pilipinas, no? So ayan, punta muna tayo sa portfolio natin. So sabi dito, meron tayong 49,000 na nalagay or 49 around 50k. So out of that, actually tumubo yung portfolio natin ng i-refresh ko lang nawala, no. Tumubo yung portfolio natin ng 700 pesos, no. So ang investing kasi sa una hindi mo siya ganong mararamdaman. Lalo na pag hindi gumagalaw yung market. Mararamdaman mo lang siya pag nagbulara na talaga, pag umangat na yung mga stocks. Kung mapapansin mo, more on savings to, no? Kung mapapansin mo, ay, bakit ganon yung savings lang ang nagdadala talaga. Mapapansin mo, 50,000 natin, 'di ba? Uh, yun ang pinagkaiba ng trading sa invest. Sa trading kasi, may specific na pera ka lang, gusto mo lang palaguin yun ng mabilisan. Unlike sa investing, yung disiplina sa pag-save ng money ang importante dito. At syempre, yung pag-continue sa paglalagay mo, long term, okay, hindi ka mabilisan. So ayun, before tayo mag dollar cost average, tignan muna natin yung mga individual stock natin. So punta tayo sa worst performer natin is Union Bank. Kung maalala nyo yung previous video, ah, maalala nyo yung previous video is Union Bank nagbigay siya ng 27% dividend in a form of stock. Kaya talagang malaki talaga yung binaba ng stock niya. So actually, it's a good tactic din para sa kanila, no? Hindi pera yung binibigay nila, kundi stocks na stock shares, no? So, best performer natin, Philinvest pa rin. Okay, may ito mo, Philinvest, no? Tsaka Alliance Global. Philinvest is 600. Snowball yan. Pag bumalik yung makikita mo yung pagbalik ng stock. So, sorry, may open lang ako na Facebook, nakalimutan ko ipakita sa inyo to, no. Pasensya na. So, ayun. So, ayan, kung makikita nyo ito is dividend na naman. No? Ito actually sa totoong portfolio ko to. So, gusto ko lang share sa inyo. Meron ba tayong pure gold dito? Check ko lang, no. Sa tingin ko wala. Pure gold. Meron din pala tayong pure gold, oh. Naglagay tayo ng 3,100 kasi mababa sila nakaraan. So, ayun. Before ako mag-start, ayan. Hindi ko na tinakpan, no? So, makikita nyo is, ito yung sa totoo kong portfolio. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang
Philippine stock market, majority nagbibigay ng dividend. Hindi man siya gumagalaw sa presyo masyado, pero nagbibigay sila ng dividend. Yun lang yung kinaganda sa kanya. Kasi majority ng mga company sa atin is hindi mga growth stock. Ang tawag is matured na. Kaya kapatid mo, Pure Gold, Jollibee, banking, mga BDO, mga Union Bank, di ba? More on dividend talaga tayo. Hindi tayo growth stock kagaya ng US, ng mga crypto na mabilis talagang gumalaw yung presyo. Kasi ako mas gugustuhin ko yung mas mabilis gumalaw yung presyo kaysa dividend. Okay? So eto, ayan. Kung makikita nyo na binigyan tayo ng 388 yung gross, pero may tax nga 38.8, so 349 pesos yung na ano natin. So hindi na masama, 'di ba? Pangkain sa isang araw 'yan, hindi na ano. So yun ang pinagkaiba ng uh, but sa crypto kasi may yield din na tinatawag. Okay? Sa staking. So, siguro panibagong ano yun. Sa US stock din, meron din nagbibigay ng dividend. It's just sa Pilipinas, majority ng stock sa Pilipinas, nagbibigay ng dividend. Okay? So, ayun. Yun ang isa sa maganda sa mga sa Philippine stocks is dividend investing, no. Plus hindi siya well, volatile pa rin. May chance pa rin pag na-bankrupt kasi yung company na inilagyan mo, 'di ba? Zero pa rin 'yon. So, lugi ka pa rin. So, ayun. Uh, Punta na tayo, hindi ko na papatagalin. Pero bago tayo mag-start, ulitin ko lang, hindi to financial advice. So, gawin nyo yung due diligence nyo no, kung gusto nyo mag-invest. So, ginagawa lang natin to is para i-document natin yung ating investing journey, no? Kasi ako ganito rin ang ginagawa ko sa portfolio ko. Kada sahod ko, pag nakita ko mababa, nilalagay ko. Pag sa tingin ko naman mataas, mag-hold ako ng cash. Actually, mas maganda talaga may cash ka palagi. Pero dito, brinake ko yung rule na yon sa portfolio natin sa Philippine portfolio natin. Kasi nga, mababa yung ano, mababa, nakikita ko mababa yung stock market. So, it's useless na magantay pa ako. Okay? Unlike sa crypto or sa stocks ng US. Okay? So, unang lalagay natin is yung 5,000 natin for this week is Robinson Retails, no? RRHI. So, Robinson Malls, isa yan sa mga ano. So, kung makikita mo, 36, oh, baba. Within 5 years, galing siya ang pinaka-highest niya at around 77. So, 50% more than. So, ayan. Lagyan na natin, no. So, 1,000 natin. Sorry, RRHI, ticker symbol. Lagay ko muna dito. Pasensya nyo na yung boses ko, no. RRHI. Okay. And 1,000 divided by 36. Okay. So, 27.77 shares. Okay. Alright, so kumapit na siya. Ayan na yung ano natin, no? Makita nyo, lugi tayo ng 6% pa rin. Well, that's okay. Pag nakabawi yan. Second is all home. Actually, naano ko sanang bumaba pa to, no? So, within a week, sa tingin ko mababa sila. Lowest 1.14. 1.13 ang lowest niya. No, lowest is 1.12 daw. So, ayun, no? So, gusto ko maglagay dito. Isa rin to sa mga nakikita ko PE ratio is 4. Sobrang baba. Plus, hindi pa tayo nakakapaglagay sa kanya. At sa tingin ko, nalagay pa lang natin is 1,000. All 2,000 pa lang nalagay natin. So, all home. Home yung ticker symbol niya. Isa to sa nakikita ko makakasurvive rin. So, mapansin mo, hindi ko pinapaabot ng 5% yung iba. Actually, Philinvest is malaki, oh. 7%. Robinson has 7%, no? So, hindi muna tayo maglalagay dyan after that. Okay? Dapat 5% lang yung ano natin, allocation natin per stock, okay? So, 1,000 divided by 1.15, it's 869.56. Okay? Pasensya nyo yung boses ko. Sa pangatlo is JG Summit. Okay? John Gokong Wito, no? Okay? So, highest niya rin kung mapapansin mo sa 5 years niya, oh.
74. Nasa 50% din yung binaba niya. Kaya gusto ko siya. Nilalagyan ko siya. JGS. Pataas pa yung price to earning niya. Pero it's okay. So 38. Sorry. 1,000 divided by 38. Stock price 26.31, no? Okay. Okay. Next one naman is yung Top Frontier Investment Holdings, TFHI. So, isa rin to sa mga nakikita ko. Actually, ito, 3x. 300 was the highest nito eh. 270 from 99. So, may 2x tayo na ina-attempt. Plus, mataas yung ano niya. Mataas yung revenue niya tsaka net income niya. Okay? So, sorry. TT, TFHI, sorry. HI, okay. It's 99 per share. So, 1,000 natin. Divided by 99. Meron tayong 10.1 share. 10.1. Okay. And lastly is RFM. Okay, ito. Panglima natin. Okay, so RFM is market cap is really low. Price to earning niya is 9. Ayan, makita pataas yung revenue niya. Kaya gusto ko siya. Mababa man yung stock. Fundamentals, wala naman nagbabago. Within 5 years na is 5. So kung within 5 years talaga makakabalik tayo. All time high is it's 5, no? High dividend yield din tong company na to, ano. High dividend yield, kung mapapansin mo, nagbibigay sila ng dividend. So, ayun, pasensya na sa boses ko, medyo matamlay. So, RFM, okay, 2.9. I'll go with 1,000 ulit, yung huling, ano natin, 1,000 divided by 2.9. Okay? So, meron tayong 344, sorry, 0.82 shares. 344.28. Okay, sorry. Walang point. 344 lang. Okay? Alright, so kung makikita nyo, no? Tama ba? Wait. Yeah, tama naman. 2.9, 2.99. Okay. Alright, yan. Kung makikita nyo, ayan na yung portfolio natin. So, meron tayong 53.9. So, 54K. Up lang tayo ng 1%. So, ganyan talaga, ang investing talaga is boring. Talagang matagal mo siya bago makita eh. Parang nagtatanim. Di ba? Pagkatanim mo, di ba? Hindi naman agad-agad puno na agad yon. So, it will really take 5 to 10 years. Lalo na sa, you know, sa stock market. Dapat lang tama yung mga, ang importante dito sa strategy natin, lalo na pag long term, dapat tama yung pipiliin mong stock. Kasi pag-aaralan mo talaga siya. Kasi kung pipili ka lang ng basta-basta, malaki yung chance na malulugi ka. Okay, more on fundamentals tayo kasi nilalagay mo yung pera mo, hinahayaan mo doon, 'di ba? Eh kung mahina yung fundamentals, 'di ba? For sure mababankrupt yan within 5 years. So wala na yung pera mo. So that pipiliin mo yung mga stocks na makikita mo na mag-perform after 5, 10, 20 years. Mag-flourish ulit siya. Okay, so ayun guys, salamat sa panonood. Ulitin ko nga pala ulit si Aaron. And hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. And salamat sa panonood and see you in the next video. Bye for now.